At napasali nga ako sa shortlist for final interview nang hindi ko alam. Ano ba yan? Nag-apply nga pala kami ng trabaho, guys. Grabe ang nangyari. First ko na pag-a-apply ay na-disappoint ako sa sarili ko. Bakit kaya? 9 nga pala yung call time at 8:30 pa lang nandito na kami sa labas. Ang sabi daw kasi 15 minutes before 9 ay dapat nandito na. Ay di nag-aantay ako dyan. Dyan nga pala sa loob naganap yung first interview ko. Ay! Grabe, sobrang kabado. Pero nalampasan ko lahat ng kaba, guys. So, natapos na ako. At ang sabi sa akin, tatawagan daw ako kinabukasan kung masasali ako sa shortlist. Dito nga ay sabi ko sasamahan ko siya at siya naman na mag-a-apply. Kasi offline apply job for today's video. Guys, alam nyo ba yung interview ko medyo nahiya talaga ako. Kasi first time, okay lang, first lang yan. You can do better next time. Diba? I can do better next time. Kasi first time lang naman. Medyo napanghinaan nga ng loob si ate mo. Pabalik na kami dito kasi hindi pala hiring yung pag-a-applyan niya. Agoo! Kaya naman nag-change of plan kami. At nagpasa nga siya dito sa Dali. Medyo utas ako dito kakatawa kasi naman pauli-uli kami. Nahihiya siyang ibigay yung resume. Sabi niya kunyari bibili kami. Tapos dito nagpa-practice na siya. Sabi niya videohan ko daw siya na nag-aayos siya ng mga paninda. Na para bang excited na excited yan siya. Pero ito talaga yung gusto niyang pag-applyan dito sa Alphamart. Tapos nagpapakitang gilas yan siya, oh. Ang tagal na naman gusto mag-apply dito. Medyo marami kasing ganap itong mga nakaraan. Wah, kala mo talaga may-ari ng Alphamart. Pagkatapos nga namin magpasa ay uuwi na kami pero naisipan muna namin i-montage tong motor namin. Motor? Gusto ko nga sana na ako na mag-drive pa ako. Kaso ayaw daw niya mabangasan na para bang wala siyang tiwala sa akin. Hindi ko na may papahamak ang sarili ko, no? Siyempre pati yung sakay. At hindi ko nga siya napapayag. Ganun. Ang sabi nga sa akin dito sa interview ay tatawagan na lang daw ko kinabukasan if mapapasali ako sa shortlist. At masyado nga akong nag-focus sa pag-aantay lang ng call at hindi ko naisip na i-check yung text. Then nung Tuesday, nag-apply ako sa iba pero sa kanila din yung page dyan sa pinuntahan ko. And then, nung Wednesday, nakatanggap ako ng text ng schedule doon sa bago kong in-applyan. At doon ko lang nakita na nag-text pala sila sa akin Monday pa lang nung hapon, nung araw na yan. At napasali nga ako sa shortlist for final interview nang hindi ko alam. Ano ba yan? Grabe, ang dami ko na-realize sa mga nangyari. They gave me awareness kung ano yung magiging trabaho ko. At pwede silang tumawag sa akin all the time, kahit kailan, kahit nasan ka pa, kailangan mo sagutin. And I said, okay lang naman sa akin yun. Pero na-realize ko na dun sa simpleng hindi ko nabasa yung text na ako pala kasali sa shortlist at pinapabalik ako for final interview, na dun pa lang ay tingin ko nag-fail na ako dun sa papasukin kong trabaho. Hindi ko alam guys kung nagigets niyo yung sinasabi ko, pero yun ang point ko. At yun din ang dahilan kung ba't nadi-disappoint ako ngayon sa sarili ko, pero ayun nga. May panibagong opportunity at this time hindi ko nasasayangin to. At naniniwala naman ako na kung para sa atin ay para sa atin. At kung hindi para sa atin ay hindi para sa atin dahil may plano si Lord sa atin. Puro ka naman sa atin.